Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Magandang araw sa inyo, Dr. Francesca Hiao Fernandez. At maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa pag-aanyaya ng Health Check Plus. Alam mo, Teacher Ellie, tuwing buwan ng Agosto ay ating ipinagdiriwang itong Linggo ng Kabataan. Oo nga, Attorney Mimi. Ito po ay pagkilala sa kahalagahan ng mga kabataan para sa ating pamilya, komunidad at ng ating bayan. Ika nga, ang kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. Kaya mapalad tayo dahil isang developmental at behavioral pediatrician ang ating kapanayam ngayon. Magandang araw po, Dr. Francesca. Bumati po tayo sa ating mga health checkers na nakatutok sa kanilang mga TV, videos at sa ating mga social media platform. Hello po, magandang araw po. Magandang araw sa mga health checkers. Pati na rin po sa inyo, Ma'am Mimi, tsaka Ma'am Ellie. Magandang araw. Yun po. So, Dr. Francesca, pasukan na po and yun, buwan ng kabataan, simulan na po natin yung pagkakwentuhan natin ngayong araw na to. Yun po. Siguro, ang maganda po nating pag-usapan yung mga kabataang nasa grade school, elementary school level o mga grade schoolers. Ang unang tanong po siguro tungkol sa inyong specialization na Developmental and Behavioral Pediatrics. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba ito at ang concerns ng mga kumukonsulta po sa inyo? Okay, sige. So, ang Developmental and Behavioral Pediatrics, isa itong sangay ng medisina na ang tinututukan namin ay yung mga batang may mga alalahanin or concern sa kanilang development, behavior or pag-uugali, pati na rin sa kanilang pagkakatuto o kaya learning. So, ilan po sa mga madalas na kumukonsulta sa amin ang mga batang may mga delay or yung parang medyo nahuhuli sa kanilang mga nagagawa, pwedeng sa kanilang pagsasalita o kaya sa kanilang paggalaw or motor skills. Pati na rin po yung mga batang nahihirapan sa kanilang behaviors or yung mga bata na may mga magulang na may concern sa kanilang behaviors tulad ng pagiging hyperactive o kaya yung mga hindi lumilingon pag tinatawag o kaya yung may mga kakaiba pong mga ginagawa or mga mannerisms. Kasama na rin po namin, sa mga tinitingnan po namin yung mga may concern sa kanilang pag-aaral. So, yung learning din po. Yun po, and Doc, yun nga po, nabanggit po natin na more or less we talk about yun nga po yung mga elementary school level ngayon or grade schoolers at nabanggit nyo nga po yung sa kanilang pag-aaral. So, Doc Francesca, kapag po pasukan, ngayon po, dapat po ba before we go to school or we bring our kids to school, kailangan po magpa-check up po sa mga espesyalista katulad nyo? And siguro on a related question, paano naman po yung paghahanda na kailangan gawin ng mga magulang, tsaka mga teacher, lalong-lalo na po para maging exciting at tsaka welcoming, kaaya-aya ang mga classroom sa ating eskwelahan? Ayun, okay. So, hindi naman po lahat ng mga batang papasok no sa eskwelahan ngayong school year no ay kailangan magpa-check sa kanilang mga pediatricians or developmental and behavioral pediatricians po no. Pero meron pong mga iilan na bata na nirerekomenda po no ng kanilang mga doktor, pwedeng yung pediatrician po nila o kaya yung kanilang mga tinatawag na primary healthcare providers po no na magpatingin po sa mga espesyalistang tulad po namin, lalo na kung nakikita po nila na mayroon po silang mga difficulties or challenges sa mga bagay tulad po ng pagsasalita o kaya pagkakatuto po no. Ngayon po no, marami po kasing pwedeng gawin para ihanda ang ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral. So, marami po tayong mga tinatawag na parang school readiness no na mga tasks na pwede nating i-prepare ang ating mga anak or kabataan po. So, siguro po para sa mga magulang, para mas handa po sila no sa nararating na pasukan, kailangan po mahanda nila yung kanilang anak sa mga bagay tulad ng number 1, pangangalaga sa sarili. So, yung self-care needs po, no? Akala po kasi ng karamihan ng ating mga magulang, para maging handa sa pag-aaral, kailangan marunong na sa
letters or numbers or pagsusulat or pagbabasa ang mga anak nila. Pero sa totoo lang po, ito po yung mga bagay na pwede pong maturo or itinuturo sa school. Yung gusto ko pong tutukan ng mga magulang sa bahay bago pumasok ay itong mga self-care, pangangalaga sa sarili tulad ng paano pumunta or magsabi kung kailangan na nilang mag-CR or mag-toilet. O kaya mga bagay po tulad ng pagkain, feeding, paano magbukas ng sarili nilang baunan, paano uminom ng tama, 'di ba? Mula sa kanilang either water jug or yung mga ginagamit nating mga inuman, mga flask, 'di ba po? Isa rin pong siguro kailangan nating ihinahanda ay yung kanilang attention tsaka concentration, no? Paano mag-focus, paano mag-pay attention. Pati na rin po siguro yung tinatawag nating mga emotional regulation, paano po kontrolin ang kanilang mga emosyon, yung mga pati na rin po yung kanilang pakikitungo sa ibang bata, yung kanilang play and social skills, and of course yung ano din nila, language skills nila, paano sila makipag-usap, paano po sila magsasabi ng kanilang mga kailangan or gusto, paano sila magre-respond kapag may itinanong sa kanila, mga ganong klaseng bagay po. Ayun, napakarami pong tips ang ating nadaanan, Dr. Francesca, para maging school ready ang ating mga kabataan. Para naman po sa ating mga magulang, ano-ano po ang kadalasang red flags ang dapat nilang bantayan upang mapasuri agad nila ang kanilang mga anak kung kinakailangan? Okay. Sige. So, magsimula muna ako sa kung ano ba yung red flags, 'di ba? So, yung red flags po ay mga behavior or parang mga delays na maaring mag-signal sa atin na posibleng mayroong pong problema sa development ng isang bata. So, tama po kayo na ang pagkakaroon po ng red flags, maaari po itong mag-suggest na kailangang mapasuri o ma-evaluate ang isang bata or ang inyong anak. So, maganda kasi na maagang ma-identify itong mga red flags para maaga rin po nating matugunan yung pangangailangan or yung pong mga delays na posible po nating ma-identify. So ang red flags po, depende yan depende po yan sa edad ng mga bata. So subukan ko pong kahit pahapyaw lang po nadaanan yung mga red flags. So kadalasan pag baby po, mga maliliit pa pong mga bata, yung mga red flags po na binabantayan natin, medyo may kinalaman po sa kanilang paggalaw, kasi motor, kadalasan po mga motor skills po yung tinitingnan natin sa mga baby. So kadalasan ang mga example po nila dito, kunyari pag 1 taong gulang, dapat po or ang mga red flag po kapag hindi pa nila kaya pong magkaroon ng kakayahan na suportahan yung kanilang legs. Hindi nila kayang mag-bear ng weight, hindi nila masuportahan yung kanilang legs. Pag kunyari, 1.5 taong gulang naman, red flag na po kapag po hindi pa marunong maglakad. So sa ganitong edad, hinahanap or binabantayan na rin po natin yung kanilang abilidad na magturo, mag-point, or gumamit ng iba pong mga gestures, mga showing gestures. Yung attention po, yung tinatawag nating joint attention din po, pag wala pa po sa 1.5 taong gulang, red flag din po yon. Pati na rin po yung eye contact, So yung pag hindi tumitingin po sa inyo yung bata, pag 1.5 taong gulang, red flag din po yon. Pag medyo mas tumanda na po, nabantayan na rin po natin yung kanilang communication skills, So kunyari, pag 2 taong gulang na po, ang mga red flag na po nun, pag hindi pa po nila kayang gumamit ng mga salita, words, particularly po mga 2-word phrases, red flag na po yun. Red flag na rin po kapag sa 2 taong gulang, hindi pa po nila kayang sumunod or mag-follow ng commands. Pati na rin yung paggaya. Kunyari, hindi sila maka-imitate or gumaya ng mga actions or words ng kanilang mga magulang sa 2 years old. Red flag na rin po iyon.
Siguro pag medyo mas matanda pa po, 3 years old, kailangan na 3-word phrases or sentences na po yung ginagamit nila eh. So pag hindi pa nila kayang gumamit ng 3-word phrases kapag 3 years old na sila, red flag na rin po yun. Pag po naman kunyari 4 years old na po sila tapos hindi pa rin po malinaw yung pagsasalita, hindi pa marunong sumagot ng mga simpleng katanungan, no? Hindi nakikipaglaro, ini-ignore or parang hindi pinapansin ng ibang mga bata, yan naman po yung mga red flag po ng ganoong edad. At siguro yung sa concern natin, 'di ba, kasi yung iba nating mga magulang dito may mga anak na pong papasok ng eskwelahan. So yung mga preschool or yan, mga 5 years old, yung mga red flags po natin sa ganitong edad, yung hindi pa po nila nare-recognize ang mga hugis, shapes, letters, colors, hindi pa po marunong humawak or mag-draw, mag-scribble, no? Mga ganun po. Pati na rin po siguro yung pag-resist or yung pag-ayaw or hirap or challenge sa mga bagay tulad ng paggamit ng CR, toileting, even dressing, pagbibihis, pati na rin po mga difficulties or kahirapan sa pagtulog. Yan po yung mga iba sa mga red flags po natin na kailangan bantayan ng mga magulang. At kapag may nakita silang mga ganito, sabihin nila kaagad dapat sa kanilang doktor, pwedeng kanilang pediatrician or kahit sino pong doktor po na lagi nilang nakakausap para maabisuhan po sila kung kailangan pong mas mapasuri ang kanilang anak. Salamat po sa pag-identify ng bawat red flag, Doktor, na kailangang bantayan ng ating mga nanonood na mga magulang. Ano naman po ang mga tinatawag na key milestones ng child development na dapat na mabigyan ng suporta at pansin ng ating mga magulang, Dr. Francesca? Okay, sige. So, ang mga milestones naman po, so depende po yan doon sa ating tinatawag na mga domains ng development, no? So, yung mga key milestones po natin, nakakati po yan sa kanilang gross motor or yung kanilang paggalaw ng mga malalaking bahagi ng kanilang katawan, fine motor, paggamit po ng kanilang mga daliri, kamay, language or communication domain, meaning paano magsalita, paano makipag-usap. Pang-apat, yung social emotional, meaning paano nakikipag-interact, yung pong kanilang emotional regulation, at pang-5, yung pong cognitive or yung sa parang pag-iisip po, no? So yung mga milestones natin ay nakikita po natin dito sa 5 developmental domains. At siguro yung mga key milestones natin medyo may kinalaman din po doon sa kaninang pinag-usapan po natin, no, na mga red flags. So yung pong siguro mga key na milestones po natin will be siguro yan, mga pag baby po, mga 2 months, po yan, mga head control, yung pong pagsimulan na nilang mag-who, gumamit po ng boses po, no? Pag po kunyari mga 4 na buwan na, ang mga milestones natin dyan, yung pong mga pag-reach out for objects, pag-abot, pagtawa, laughing, pagsisimula na po ng babbling, pag 6 months naman po, pag-roll over. Key milestone natin yan, no? Yung pong paghulong. Pati na rin po yung pagsimulang pag-upo. And then, yun po pag 6 months, yan na, mas develop na po dapat yung babbling natin, yung mga consonant vowel sounds, ba, 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 mga ganun po. Pag naman 9 months, na po, tawag dito, paghila pataas, pulling up to stand, dapat medyo nagsisimula ng mas maging klaro yung mama, ma, papa, pa. At pag na rin po, no, pag-respond sa simple na commands, 'di ba yan, nagsisimula na po yung mga bata, mga give, nagsi-start na po mag bye bye bye, mga ganyan po. And then pag 1-year-old naman po, yung mga key milestones natin dyan is walking, paglalakad, no, pagpulot, pincer grasp po, no, paghahawak po ng mga maliliit na bagay.
Tapos, pagsabi rin po ng mga first words natin, yan na po yung mga key milestone sa edad na yan. Pag po naman mga 2 taon na, ano na yan, mga simulang pagtalon, pagtapon ng bola, yan yung mga milestones natin. Tapos dapat pag 2 years old, milestones na po, bahagi ng milestones natin yung pagbubuo na po ng 2 two-word phrases or 2 salita na pangungusap, no, or phrases po. And then what else? Mga 3 years old naman, ano na, pag 3 years old, pag pedal na po yan ng tricycles, mga ganun po. Medyo pag-akyat na ng hagdanan, yan na po yung mga milestones natin dyan. Tapos saka dapat 3-word sentences na din po tayo. 4 years old naman, mga milestones, medyo na po tayo dito, pag-identify ng emotions, dapat may preference na tayo sa mga kaibigan natin, marunong nang magkwento. Yan na po yung mga milestones ng 4 years old. At pag 5, na po tayo, marunong na magsulat. Nakaka-write na ng name, nagde-define na ng mga simple words, marunong nang mag-respond sa mga mas komplikadong questions tulad ng why, nakakapagkwento na po, mas may na sila, grupo na po sila ng mga kaibigan talaga, marunong nang mag-sorry. Pag sa mga cognitive skills naman, nag-a-alphabet na din. So yan po yung mga example ng mga key developmental milestones po natin. Po, parang Doc Francesca, napaka-cute po kapag isipin yung mga bata. Sabi niyo po yung why. Kami po dati parang pinapagawa pa close open, gano'n. Yun, di ba yun yung mga gestures, Doc. no? Opo. Opo. Yes, po. Pero Align, mga ganon. importante, by 5 years old, alam na nating mag-sorry. Opo. Importante po yung mga social emotional milestones na yan eh. Opo. Yes po. Doc, siguro, so of course, we talk about our milestones, pero ang gusto po talaga ng mga nag-aalaga ng bata, magulang man yan, or foster parent, or kung sino pong yun po talagang merong responsibility over them, would be that to reach their full potential, yun po, Doc. Yes. Siguro, baka po meron kayong mahalagang tips para po sa ating mga nagbabantay or yung po may responsibilidad para sa full potential ng ating mga bata, talent at creativity. Baka po meron kayong tips sa kanila or pangangalaga or pushing them 101. Okay, sige. So, ang isa sa mga pinakamahalaga para ma-reach ng bata yung kanilang full potential, mahalaga sa magulang. Una, kilalanin muna nila yung anak po nila, 'di ba? They should really get to know yung mga hilig, kung saan magaling, ano yung strengths po nung kanilang anak, no? Para malaman natin kung saan tayo kailangan pong tumutok at para malaman din po natin kung saan po siguro yung mga area na mas nangangailangan po sila ng konti pang push or tulak kasi baka nahihirapan po sila doon or medyo nakuhuli po yung mga kakayahan po nila doon, no? So, mahalaga po yun na, yun nga, kilalanin ng mabuti yung kanilang anak. Mahalaga din po, no, na mag-provide po ng maraming oportunidad or opportunities po sa kanilang anak para nga ma-explore nila itong mga talents, skills, mga hilig po nila, no? Mahalaga rin po syempre, no, na masuportahan din natin yung mga iba pa pong bahagi ng kanilang health kasi syempre mga bagay po tulad ng proper nutrition, proper diet, 'di ba po? Proper sleep is very important also for us to mahalaga po 'yan para po matulungan po natin na ma-maximize nung bata yung kanilang mga kakayahan, no? And then kung may makita na po yung mga magulang, no, na hilig ng bata, interest po nila, para matulungan po silang mahasa yung potential na yon, siguro po bigyan po natin sila ng mga pagkakataon para ma-practice po iyon. So, pwede po nating gawin yun sa bahay. Tayo po mismo yung mag-ahasa ng potential. Tayo mismo yung nag-exercise kumbaga dun sa mga bata, giving them the activities that they need. Or pwede rin po natin sila sigurong i-enroll sa mga enrichment activities din po, no? Mga after-school classes or maybe yung pong mga school programs po, no, for
certain mga art classes, reading programs, even yung mga sports activities, yan din po yung mga pwede nating masuggest no sa ating mga magulang, mga art classes lalo na para sa mga bata na very creative po no. Yun po. Ayan, Dr. Francesca, napag-usapan po natin kanina at nabanggit ninyo yung pangangalagang physical, lalo na sa proper sleep and diet, mga pagbibigay ng opportunity. Patungkol naman po sa mental health, ito pa isang issue sa ating mga kids na madalas na din maging paksa sa mga usapin tungkol sa pag-aaruga at pag-aalaga sa kanila. Paano po ba ang tamang balanse ng oras sa aral, sa laro at iba pang gawain na bahay para iwas sa panganib sa mental stress sa mga bata? Okay, sige. So, depende po yan no, dun sa kung ano ba yung hilig or ano po ba yung mga gusto ng bata. No? So, yung tamang pagbabalanse, siguro importante po doon is matuto po tayong mag-prioritize. No? Alamin po natin kung ano po yung mahahalagang activities para sa inyo bilang magulang at para sa inyong mga anak. So, ito po, i-emphasize ko lang din na hindi lang po dapat yung mahalaga sa magulang, dapat we take into consideration din no, yung mahalaga doon sa bata. Kaya siguro, lalo na po sa mga mas matatandang bata, di ba? Yung mga nearing na po yung mga adolescent, mga teenager, di ba? So, yan. So, dapat po kasama po sila sa pagpaplano, pagdidesisyon po no, kung ano po yung mga mahalaga para sa kanila para malaman natin kung paano natin babalansehin po or ipra-prioritize po yung kanilang mga activities tulad po yung mga activities sa klase, activities sa bahay, no? Mahalaga rin po no naturuan po sila ng proper time management, yung tamang paglaan po ng oras sa mga hilig nila at mga kailangan po nilang gawin. Kasi po kapag tayo po ay prepared, pag nabigyan po natin ng tamang oras at panahon yung ating mga kailangan gawin at gustong gawin, minsan yun po yung malaking tulong para makaiwas po sa mga unnecessary or hindi kailangan na stress, no? Isa ko rin po sigurong gustong banggitin, no? Ang stress, 'di ba, mental health is very important. Ang stress kasi ay bahagi po talaga yan, di ba, ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang po sa pag-aaral, hindi lang sa eskwelahan, even yung daily activities po natin. At kasama po actually ang stress sa mga tumutulak sa ating mag-grow. Pero di ba, ayaw po siguro natin yung tinatawag natin na toxic stress. So paano ba maiiwasan ang toxic na stress? Siguro, ang gusto ko pong maintindihan ng mga magulang natin, connection, yung pagbibigay po ng suporta, no? Sa mga magulang, sa mga kanilang mga anak po, no? Yun yung mahalaga para maiwasan yung toxic stress. Kapag po nasistress ang mga bata, pero alam nilang meron pong tao na susuporta sa kanila, magbibigay po sa kanila ng tulong, mas nakahandle nila yung stress eh. So yun po yung isa sa mga pinakamahalaga po no para matulungan po na ma-handle itong mga mental health issues ng ating mga anak at ating mga mag-aaral. So kailangan meron po tayong connection with them. We provide them the support that they need. Po, napakaganda po ng inyong tip at saka yung mensahe niyo po lalo na po yung about support and about yun nga po stress and toxic stress. Yun po. Dr. Francesca, napakabilis po ng ating kwentuhan, ng oras ng ating kwentuhan ngayong araw na ito. Baka po mayroon po kayong huling mensahe para sa ating mga magulang at yun pong may responsibilidad over grade schoolers or mga bata para sa malusog at masayang pamilya. Okay, sige po. So sa ating mga magulang, tandaan po natin lagi na kailangan po magkaroon tayo ng connection no, sa ating mga anak. Kilalanin po natin silang mabuti. Alamin natin kung ano yung kanilang mga hilig, mga kagustuhan, saan sila magaling para doon natin tulungan nating mahasa ito. Pati na rin kung saan sila nahihirapan, ano yung mga challenges nila para mas mabigyan natin ng suporta dito sa mga area na ito. No? Mahalaga po we spend time with them at by that, I mean quality time po talaga. Yung ating attention ay nakalaan po sa kanila.
Po, maraming salamat po mula sa bumubuo ng Health Check Plus. Health checker na rin po kayo, Dr. Francesca. Opo. Opo. Yan. Kaya po sana ay muli namin kayo makasama dito sa nangungunang programang pangkalusugan ng Health Check Plus. Maraming salamat muli, Dr. Francesca Yao Fernandez. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama si Attorney Mimi Campos Banayat. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Para sa mga dating episodes ng Health Check Plus, mag-check, i-like at mag-subscribe sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company.